We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa ating morning simbahay. At binabati ko po ang lahat ng nakatune in ngayong umagang ito sa ating morning simbahay. At una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo na tayo po ay muli ay magamit at isang pribilehiyo po at isang karangalan po na makapaghatid ng salita ng Diyos ngayong umaga. So binabati ko po ang lahat kung saan man po kayo naroroon, sa Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po sa lahat. Lahat po ng mga pastors po natin, headed by our pastor, Pastor Rami Hinares and Pastora Adel. Salamat po sa pribilehiyo. At ganoon din po lahat ng mga pastor ng CGS Philippines, mga primary leaders, at ganoon din po mga cell leaders. At lahat po ng ginagamit sa ministry ngayong umaga. Binabati ko po kayong lahat. Good morning po sa lahat. At mga kababayan po natin na nasa iba't ibang dako ng mundo, sa labas po ng Pilipinas. Welcome po kayo dito sa ating morning simbahay ngayong umaga. Ganun din binabati po natin lahat ng mga invites. Importante po yan sila sa atin ngayong umaga na ito. So, wini-welcome ko po kayo sa ating gawain. At saan mang dako po kayo ngayon, tayo po ay ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa, inanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mga nakalipas na araw na patuloy mong pinipreserve ang buhay ng bawat isa sa amin. Kaya marami kaming dahilan para ikaw ay aming sambahin, para ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa oras na ito. Sa kabila man ng kaguluhan ng mundo, O Diyos, salamat sa iyong dakilang katapatan, salamat sa iyong dakilang pag-ibig, salamat sa iyong dakilang pag-iingat sa bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, inahanda po namin ang aming mga sarili sa oras na ito, kung saan ito ang oras kung saan ikaw ay aming makakaniig, O Diyos. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip sa pakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. At sa iyo po namin ipinagtatagubilin ang lahat ng gawain na ito mula umpisa hanggang sa matapos, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan sa dakilang pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Samahan po natin ang CGS Philippines Worship Team upang dalhin po tayo lalo sa presensya ng ating Panginoon. A time to worship. Come, now is a time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before. Will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. The time to give your heart. Come, just as you are to worship.
treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, 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 just as you are. Come, come. Muli nagpapasalamat tayo sa CGS Philippines Worship Team sa kanilang ibinahagi sa atin na worship song. So sa ngayong umaga pong ito, again, wini-welcome ko po muli ang lahat at I hope na lahat po tayo ay nakafocus, lahat po tayo ay intimate sa oras na ito sa ating Panginoon. At hindi lamang yon mga kapatid, no? Gamitin po natin yung ating mga gadget, no? Sa pag-i-invite, sa pag-share ng ating gawain ngayong umaga na ito, no? So dapat nag-i-spread out ang gawain ng Panginoon kung paano po tayo ginagamit ng Panginoon, paano po tayo nakikinig, ano po yung ginagawa man natin, no? Especially kung tayo po ay mga leaders na ginagamit sa church, belong po tayo dito sa CGS Philippines, no? I-share po natin sa ating mga timeline itong gawain na ito, no? At ito po ay ating bahagi, no, sa gawain ng ating Panginoon. At the same time, nakikiisa po tayo, no, sa kinukuman sa atin ng ating Panginoong Jesus. So this is part of our strength na dapat yung ginagamit po natin, yung gadget natin, hindi lamang sa mga the usual things, no, kundi dapat sa mga holy things, righteous things, no, sa umagang ito. So I hope na ang gawain na ito ay maging prepare po ang bawat isa at ibahagi po natin, no, ang platform na ito sa ating mga timeline, mga kapatid. So dadalhin ko po kayo ngayong umaga na ito kung saan mahalaga na tayo po ay nagre-respond, mahalaga po na tayo po ay mayroong relasyon sa ating Panginoon. Now sa the usual things na ginagawa po natin, napakahalaga na
minsan, no, may mga certain occasion sa ating mga buhay, di po ba? At yung mga occasion na yan, sometimes we are very much excited kapag po may birthday, merong mga wedding, fiesta or something, no? Yung mga gatherings, no? Family gatherings. So mahalaga po na tayo po ay nai-invite, no? And at the same time, ganun din kapag tayo po ay ini-invite, ano pong nararamdaman ng isang katulad na nyo, no? O bawat isa sa atin na tayo po ay iniimbitahan. Ayan. So lalo na kung invited ka dito sa umaga na ito, so welcome na welcome ka kapatid. You know? At kung ikaw din naman ay naimbitahan sa isang occasion, ang sarap sa pakaramdam, di po ba? Di ba? Masarap sa pakaramdam na tayo po ay naiimbitahan. Kasi ano pong pakiramdam kapag tayo po ay part ng invitation? Di po ba? Kasi ang invitation, that is a powerful tool, no, to what? To break the wall, no? Minsan, yan yung nagiging way para mas lumalim yung relationship nyo, no? Yung relationship na mga kakilala mo, kaibigan mo, family mo. So, if we are being invited, nararamdaman natin na kailangan nila tayo at gusto natin silang makita, no? Gusto nila nandun yung presence mo. Gusto nila ikaw ay pinapahalagahan, no? At pakiramdam mo, you are very valued person. Okay, right? So, mahalaga po yan. So, ang invitation, this is a part na nangyayari, the usual thing sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Kapag may mga occasion, no? Especially pag may gawain. Di po ba? Minsan, nang nakakalungkot lang, pagdating sa gawain ng Diyos, yan, doon tayo minsan nai-intimidate. Doon tayo nai-intimidate. Ayaw nating umattend o ayaw nating sumama. Amen po ba? Sino nakaka-relate dito? Okay. Pero pag birthdays, ayan, pagkainan, yan, ang sarap. No? Talagang active ka. Wala kang dahilan para hindi ka tumanggi. Amen po ba? Now, pagdating po sa spiritual nating buhay, mahalaga na tayo po ay nagre-respond in terms of our invitation. O, tayo po ay naiimbita. So, nakita ko po ito dahil sa panahon natin ngayon, napakahalaga na tayo po ay nagre-respond, no, sa invitation na binibigay sa atin. At sa nakikita po natin sa nangyayari sa paligid natin. Kasi sometimes you are a person that are being in doubt. Ikaw siguro yung person na sometimes napapagod ka. At the same time, you are longing for someone. You are longing for things that matters to you. Okay? And if you are being invited, dun minsan nagkakaroon ng shifting of emotion. No? Kasi nagkakaroon ka ng, you feel being wanted, no? Chosen, and valued. No? So, but the invitation means nothing unless you decide to respond. No? So, baliwala ang invitation unless you are responding. Nagre-respond ka. And you want to attend. So, sometimes may mga tao na iniimbitahan tayo, pero ang choices pa rin nasa atin. Now, sabi po dito, in the same way, God gives an invitation to every person. It is personal and it requires a response. And when accepted, kapag in-accept natin yung invitation sa atin ng Diyos, no, it requires response. And when accepted, it leads to relationship with Him. Kaya nga ito ang buksan po natin ang ating mga Bible. I hope and I pray na kayo po ay may mga Bible, notebook, na piniprepare ngayong umaga na ito. At nandyan po yan, the usual things na ginagawa po natin. Para masundan pa po natin, pwede po tayong mag-notes. Sabi po sa Revelation chapter 3, verse 20. Sabi po dito, "Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with that person and they with me." Okay. So, iyan po ang panawagan ng ating Panginoong Jesus. Now,
Tatawid po tayo sa Matthew chapter 22 verse 14. Sabi po dito, Matthew 22 verse 14, "For many are invited, but few are chosen." Amen po ba? So purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Makikita po natin dito, ang Panginoong Jesus lagi siyang mayroong panawagan sa bawat isa sa atin. At ang desisyon ng kanyang panawagan o invitation sa bawat isa sa atin, nasa sa atin. Amen? Kung paano po tayo magre-respond, paano po natin gagawin o paano po tayo tutugon, no, sa kanyang invitation. So mahalaga na ang bawat isa po sa atin, we always respond. And we always have the will to respond, dapat. Amen? But most of the time, marami sa atin mayroong rejection. Amen? Maraming rejection sa invitation ng ating Panginoon. So, hihimay-himayin po natin itong verse na ito, no, sa Revelation chapter 3, verse 20. Sabi po dito, again, "Here I am, I stand at the door and knock." So, uso na pala noon ng tukhang. Okay? "If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with that person and they with me." Gusto ko po kayong dalhin dito sa Tagalog. Okay? Tagalog version po tayo. "Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya." So merong panawagan, no, ang ating Panginoon. At ang anong panawagan niya sa umagang ito sa bawat isa sa atin? Sabi po dun sa unang line, "If anyone hears my voice." Okay. Sino po kaya ito? Okay? Sino po ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus dito? Walang iba kundi ikaw. Okay. That's why ang ating pong tema ay pinamagatan po nating the importance of invitation. Ang kahalaga ng imbitasyon, no, o paanyaya, mga kapatid. So bakit siya mahalaga sa oras na ito? At paano siya naging mahalaga sa atin? At bakit kailangan nating tumugon? Why the invitation of our Lord Jesus Christ is so important to each and every one of us, no, sa bawat isa po sa atin? Because number one, sabi po dito is, invitation is personal. So pag sinabi po nating personal, ito yung nakikipag-usap sa iyo one-on-one ang ating Panginoon. Ito yung meron siyang nais sabihin sa bawat isa sa atin. And the invitation for anyone, sino ang kanyang ini-invite? Ito yung mga taong broken. Ito yung mga taong in doubt, may alinlangan sa kanya. Ito yung mga taong pagod. Ito yung mga taong makasalanan. And maaring mga believer na matagal na sa ministry pero nanlamig na. Or either nawala na. That's why the Word of God always reminding us to read it. At atong Revelation chapter 3, verse 20, sabi dito, ang Panginoong Yesus pala, no, nandyan lang siya sa tabi mo. At meron lagi siyang paanyaya. Kinakatok ka niya. At anong paanyaya niya? "If anyone hears my voice." So gusto ko yung word na anyone. Because pag sinabing anyone, ito ay nagpe-pertain sa mga taong nais marinig at makita ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus. So this is very personal. So that's why invitation, mga kapatid, paano ka tumutugon? Ayun. So sino sa inyo dito yung personal na binigyan ng invitation ng wedding? Ng birthday card? It's not about the invitation. Walang problema sa invitation eh. Kasi anyone, naranasan natin lahat na maimbitahan.
Lalo na pag mga malalaking occasion, no? So, siyempre, pagka ikaw ay inimbitahan ng personal, anong pakiramdam mo? Pwede niyong i-type in dyan. Pag personal kang inimbitahan ng presidente ng Pilipinas, no? Ng mayor, okay, na kailangan mong pumunta sa isang okasyon na yun. Anong pakiramdam? Di ba ang sarap ng pakiramdam kapag tayo po ay imbitahan ng personal? What more the Lord Jesus Christ inviting you personally. And that's the word of God. If anyone hears my voice, opens the door. Ang door na tinutukoy dito, ito yung puso mo, kapatid. Ayan. Kaya ang invitation ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesus is personal. No? Personal niya itong sinasabi sa bawat isa sa atin. Dahil personal kang tinatawag ng ating Panginoong Jesus. Personal kang tinatawag ng ating Diyos. Iniimbitahan ka niya ng may pag-ibig. Sometimes ang invitation, no? Iba yung motibo eh. No? Pag may sa mga tao nakapaligid sa atin, iba yung invitation. Kaya kayo ni-invite kasi they're expecting something from you. Amen? May in-expect silang gift from you. Amen? But then alam nyo, ang ating Panginoong Jesus, wala siyang ine-expect from us. Ang nais niya lamang ay magbukas ka. Magbukas ka ng iyong puso, buksan mo ang iyong kalooban. At anong sabi niya? Kapag binuksan mo ang iyong puso, ang iyong pintuan ng iyong buhay, I will come and eat with that person. So it's not a matter of how do you invite, but it's a matter of how do you respond pagdating sa paanyaya ng ating Panginoong Jesus. So mahalaga na maunawaan natin na ang invitation sa atin, hindi niya yon sinabi, no, na wala lang. Dahil alam ng Diyos, alam ng ating Panginoong Jesus ang pangangailangan mo. Alam ng ating Panginoong Jesus ang sitwasyon ng buhay mo. Kaya iniimbitahan ka niya ng personal. Kaya dapat pahalagahan natin itong mga kapatid. So paano natin ito dapat na gawin? So siyempre kung may tenga ka, hindi ka dapat magbingi-bingihan. Kung alam mong buhay ka naman, alam mo kung saan ang gagaling at ang buhay mo. Kung matigas ang puso mo, ibigay mo na yan sa Panginoong Jesus. That is an invitation of God personally to you. So again, nasabi ko nga dito, it's not about the invitation, it's how do you respond. Paano ka ba tumutugon sa imbitasyon ng ating Panginoon? And even us, tayo bilang mga leaders, sometimes we are always already, parang pakiramdam na natin we are okay. But we are most of the time, you are also tired. Pagod ka din. Stress ka din. And sometimes you are questioning yourself. So mahalaga na ang bawat isa sa atin, mga kapatid, we must act. No, kailangan nating mag-respond to the personal invitation ng ating Panginoon. So bakit? Okay, di ba? Mahalaga na makita natin ito dahil ang invitation ng ating Panginoon is very personal. Meron pa siya ulit invitation dito na sinasabi in Matthew 11 verse 28. Sabi dito ng ating Panginoong Jesus, Jesus says, "Come to me, all who labored and are heavy laden." Kayong mga napapagal, kayong napapagod. There is no such things na ang mundong ito na kayang ibigay ang tunay na kapahingahan. Amen? Pwedeng marami kang pera, pero wala kang kapayapaan. Pwedeng masaya ka, pero surface lang yan. You know? So, this message, nagpapakita po sa atin, mga kapatid, na let us always go back to the main source of our strength, to the main source of our faith. And that is the Lord Jesus Christ. That's why He is inviting us personally. Kaya hindi po pwedeng
maging, sorry for the word, no? Maging ipokrito po tayo. Meron tayong Diyos na nakikinig sa atin. Meron tayong Panginoong Jesus sa buhay po natin na nag-aantay lang. Kinakatok ka niya, iniimbitahan ka niya na pumunta sa Kanya. That's why it is very personal ang Kanyang invitation. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na na nahihirapan, lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingan. There is no place in this world, mga kapatid, na pwede nating hanapan ng tunay na kapahingan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Even ikaw at ako na ginagamit ng Diyos, kamusta ka? Baka stress ka na, napapagod ka din. Kaya ang panyaya sa atin ay personal dahil dapat kailangan nating bumalik palagi sa Kanya. Jesus directly invites each and every person who is tired and burdened. Sino mang lumapit sa ating Panginoon is what? Accepted. Kaya ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, kapatid, sabi ng ating Panginoon in John chapter 6:37, "Whoever comes to me, I will never drive away." Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay laging nasa sirkulo na ikaw ay laging imbitado. Amen? And personally, meron pang minsang card yan, no? Meron pang mga wedding, nandyan pa naka-impose pa yung name mo, no? Naka-impose pa yung oras at araw, no? Ang ating Panginoong Jesus, mahal na mahal niya yung iniimbitahan ka niya eh. Kaso ang problema, ito lang. Ang problema palagi sa atin, pagdating sa mga okasyon, ayan, active tayo. Uy, may birthday. Punta tayo dito sa ang ganda ng reception. Uy, may may anniversary. Punta tayo sa reception. No? So malapit na yung anniversary ng CGS Philippines. Okay, kaya kailangan pumunta tayo, pagandaan natin. Magbibihis ako, no? Mag-aayos ako. Okay, kailangan medyo maganda yung aking aking magiging profile pic kasi magkakaroon na ng mga picture, no, sa wall, 'di ba? Kung saan-saan tayo dahil we want to belong on that particular day at date, no? Ng mga piging or sabihin na natin ng mga occasion, mga kapatid. But then ang problema lang sa atin minsan, hanggang dun lang tayo. No? Pagkatapos ng occasion, tapos na. Wala na. Nakalimutan mo na. Makikita mo na lang yan ilang years after i-remind sa atin ni Meta. Amen? I-remind sa atin. Oh, ito yung ilang taon ka nang nandito ka. So, nasaan ka na ngayon, kapatid? Okay? So, yung invitation ba ng ating Panginoon sa iyo personally, na pangalagaan mo yon? Na up to now, andito ka ngayon sa church? Na up to now, yung binigay niyang invitation sa iyo, pinangalagaan mo, na mapagmamalaki mong ginagamit ka niya. That's why, invitation is very important. Kaya hindi po pwede tayong mag-dwell sa sarili lamang natin na hanggang dito lang tayo. No. Because invitation requires a response, and that is number 2. No? Invitation requires a response. So pag sinabi nating response, ito yung tumutugon ka sa imbitasyon. No? Dahil sabi po doon sa verse, balik po tayo, if anyone hears my voice and opens the door. So kung sino man na nakakarinig sa panawagan at imbitasyon ng ating Panginoon, this is a two-way respond. Ano po yung nakita ko dito? Narinig mo yung invitation ng ating Panginoong Jesus, naglo-loading ngayon sa isip mo. No, naglo-loading. Yes or no? And that is
nasa iyo ang desisyon. How do you respond sa invitation ng ating Panginoon? Kasi sabi niya nga po, di ba, here I am. I stand at the door and knock. But the thing is, mga kapatid, if anyone, kung, sabi po dito, kung sino man, anyone hears my voice and opens the door. So maaaring ikaw ito, kapatid, naririnig mo yung invitation ng ating Panginoon, wala siyang ginawang wala siyang ginawang invitation card para ibigay sa iyo. No? Alam niyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na invitation card? That is your Bible. No? That is your devotion. No? So ito ang problema sa atin. Invitation requires a response. So narinig mo yung panawagan ng ating Panginoong Jesus, paano ka ngayon magre-respond? Ayun. Kasi ito yan, mga kapatid. An invitation is not the same as a relationship. We must respond. Ang problem, ito yung ginagawa natin. Okay, tingnan muna natin, no? We sometimes ignore the knock. Binabaliwala natin yung panawagan sa atin, yung invitation sa atin ng Panginoong Yesus. Tama po ba? Amen? Paano mo naman nasabi yan, kapatid? Imaginein mo na lang, sinabi ng leader mo, mag-devotion ka. Nagbibingi-bingihan ka, hindi ka talaga nagdi-devotion. Sinabi ng leader mo na mag-invite ka. Hindi ka naman talaga nag-i-invite, kapatid. Sinabi ng leader mo, no, na may morning prayer tayo. Okay. No sin mode. Sinabi ng leader mo at ng pastor natin, okay, meron tayong mentoring. Wala ka rin doon. Amen? So yan ang problem madalas sa atin. Naririnig natin yung invitation, but how do we respond? This is a matter of yes or no. If we say yes, then good. And if we say no, ano po yun? It's bad. Pag hindi ka nag-yes, saan ka? Saan ka pupunta? No? Ibig sabihin, ayaw mo sa kapulungan kung saan pinag-uusapan at nandoon ang presensya ng ating Panginoon? Mas gusto mo yung nagi-games ka? Na after ilang taon, wala naman nagawa sa buhay mo yung pag-games mo? Nag-away pa kayo ng asawa mo? Naging dahilan pa na muntikan kayo magkahiwalay? Di po ba? That's why invitation requires a response. Hindi po pwede na pag nag-invite ang ating Panginoong Jesus, hanggang dun ka na lang. Wala ka nang gagawin. It requires a response. What else? Minsan, pinapatagal pa natin magbukas. We delay opening. Pupunta ba ako o hindi? Magsi-cell group ba ako o hindi? Magwi-win ba ako ng soul o hindi? Amen? And sometimes, ito yung masaklap. We pretend we do not hear. Okay? Nagbabalat kayo na hindi mo narinig yung invitation. Ito yung contrary dun sa requires a response. Yung nagpe-pretend tayo na hindi natin narinig. Meron ba? Meron ba? May invitation ba? Yan. Yan yung mga pinagbabawal na dahilan. Mga delaying tactics. Ika nga. So, di ka naman bingi, no? Pero, nagbibingi-bingihan ka. Yun ang masaklap, mga kapatid. So, we must open the door of our lives. Okay? Above all this, the handle is in your side. Kaya ikaw yung susi kung paano ka magre-respond sa invitation ng ating Panginoon. So, nasa iyo ang desisyon.
Ayan. Kaya marami sa atin minsan, no? Parang hindi ka na masaya. Okay? Hindi ka na masaya sa ginagawa mo pagdating sa ministry. Hindi ka na masaya kasi hindi ka naman talaga genuine eh. Inaalaw mo lang yung sarili mo na mag-belong pero hindi ka naman pala talaga, ayaw mo talaga mag-respond. That's why invitation is very important. Kaya nga pinapahalagaan natin kapag tayo ay may mga okasyon na pinupuntahan sa ating mga kaibigan, no? Minsan bumibili ka pa ng damit, no? Binibigyan mo ng panahon, nagli-live ka pa. Okay? Pero what happened pagdating sa ating Panginoong Jesus? What happened? So, ang nangyayari, ang invitation sa atin, natatapon. Ayan. Kaya mahalaga na ang isang disciple, no? At ikaw, kapatid na nandito ngayong umaga na ito, you respond. Tumutugon ka. Okay? We must respond by opening the door because Jesus knocks. But the person must open the door. Ang Panginoong Jesus, no? Nais niya na makipagniig sa'yo. Ang Panginoong Jesus, nais niya na tumutugon ka. Ang Panginoong Jesus, nais niya na ikaw ay makasama niya. But then, ang respond mo ay malamig. At ikaw, kapatid, na matagal lang ginagamit, sometimes hindi ka na rin nagre-respond. Nakita nyo ba, mga kapatid, na isang senaryo na kapag ang isang na-invite, hindi siya dumating at ini-expect siya ng nag-imbita sa kanya. Alam nyo, yan ang isa sa mga disappointing moment ng isang nag-invite. Na inimbitahan mo siya, ini-expect mo siyang dumating. Yung presence niya, gusto mo siyang makita, no, na dapat nandoon siya, no, pero hindi siya dumating. Ano yung pakiramdam na kapag ikaw mismo, yung nag-invite, no, or vice versa, hindi dumating yung inimbitahan mo? Di ba disappointing? No? Sino pong natuwa pa nung hindi dumating yung inimbitahan niya? Okay? So tayo, kahit ako personally, kapag meron akong ini-invite at hindi dumating yung ini-invite ko, hindi man lang siya nag-respond, it's very disappointing. Especially kapag nasa cell group. Thursday, 7:30, cell group natin, mga kapatid, ha? 7:30, mag-a-announce ka sa GC, no? So, siyempre, makikita mo, na-expect mo, lahat sila nandun. Nag-expect ka, nandyan sila, no? Pagdating ng 7:30, 1, 2, 3, 4. Ayan naman ng GC mo, 10 o 20. No? Tapos walang scene yung iba, pero nandun sa GC. Okay? Kaya ito yung sinasabi na minsan, madalas, ini-ignore natin yung invitation sa atin ng Panginoong Jesus. Ang cell group is one of the best group. Ini-invite ka ng tao na to, ng leader na to, for you to what? For you also to respond to the calling of the Lord Jesus Christ na mag-mold ka, ma-disciple ka. Kaya ang drive ng church natin is for us to be a disciple, soon to become a leader, and soon to become a leader of leaders. Minomold po tayo. Kaya yung respond po natin sometimes, itong problema, iniimbitahan ka para maging mabuti kang tao, iniimbitahan ka para maging maayos ka ang buhay mo. Pero ikaw, you keep on ignoring the invitation given to you by God. To those people na ginagamit ng Diyos sa buhay mo. Kaya tingnan mo ngayon ang buhay mo, kapatid. No? Up to now, walang progress. Spiritually, which is supposedly dapat ang buhay po natin, may progress. Nag-grow. Pagdating sa buhay spiritual. Lagi na lang tayo may excuses. Katulad sa Luke chapter 14, yung the parable of
great banquet, mga kapatid, no? Yung may invitation ng ating Panginoong Yesus, ang daming reasoning. Isa ka dyan, no? Isa ka dyan, marami kang dahilan. Okay. So, na-master mo na, naging PhD ka na sa excuses, mga kapatid. No, hindi ka lang nagmasteral, naging PhD ka pa pagdating sa excuses. Katulad ng mga in-invite, no? Iniimbitahan sila, ang dami niyang excuses. Kakasal ko lang po no? May binili po akong mga bagong baka, no? Kailangan ko silang iayos, no? What else? Meron po akong meron pa po akong gagawin. Meron pa po akong kailangan gawin sa palayan yung trabaho ko kasi, panggabi ako No? Yung, ang dami nating excuses, mga kapatid. Kaya ito ang problema sa atin. Ano yung nagiging excuses ng marami sa atin? Anak. Maliliit pa yung mga anak ko. Pero alam niyo po, marami rito sa church, maliliit pa yung anak. Hindi nila naging reasoning hindi nila naging dahilan yung mga anak nila. Meron pa po akong trabaho. Kahit naman din po ako, may trabaho din. Alam niyo po ang problema? How you manage your time. Manage your time. Because we need to respond to the invitation ng ating Panginoong Jesus. Ano pa? Yung trabaho natin, pera, no? Kailangan kong kumita ng pera Kaya kahit linggo, no? May cell group, nakikita mo, siguro yung iba sa atin dito, nagko-call na yung GC namin. Kunyari, nagda-drive ako. Nagko-call yung cell group namin, pero i-ignore ko. No? Not answering. Sino nakaka-relate? Okay. Masama ang pakiramdam ko. Ayun, natuluyan na. Okay. So, ang dami nating reasoning. So, the tragedy was not, they were not invited. The tragedy was they refused. Yung refusal of invitation, yan yung great tragedy ng isang hindi nag-respond sa invitation ng ating Panginoon. Wala ako sa morning simbahay Ayun. Alalahanin mo, kapatid, what you sow, you reap. Galatians chapter 6. No? That's why it is very important for us na we should respond to the invitation given to us by the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, if anyone hears my voice and opens the door. So, ang puso mo madalas nakalak. 'Di ba? Nakalak, may padlock pa, no? Nilagyan mo pa ng pako, nilagyan mo pa ng 2x2, no? Para yung invitation sa iyo, no? Kunyari hindi mo naririnig. Sino rito yung nakaranas ng makatok yung bahay? Tao po. Okay? Tapos yung nagbingi-bingihan ka kasi alam mo Bombay. No? Tao po. Shopee, ayan. Lazada, narinig mo siya pero okay, hindi ka nagre-respond kasi wala kang pambayad. Okay, kinancel mo na yung check-out mo. Okay. But then pag narinig natin yung tao po, okay, meron pong paanyaya ang barangay, mamimigay po ng ayuda. Okay. Aba, kahit hindi ka pa naghilamos, talagang kakaripas ka na. Ikaw ba yon, kapatid? No? So sometimes, how do we respond dun sa invitation sa atin? Kaya tingnan natin ito, mga kapatid. Ato bang buhay ko na to, nung na-invite ako ng ating Panginoong Jesus sa buhay na ito, na bago niya yung buhay ko, up to now ba, pinahalagahan ko yung invitation niya? And that is, how do I respond to His invitation? How do I respond? Paano ako tumugon? No? At yung pagtugon mo na yon sa invitation ng ating Panginoon, hanggang ngayon nananatili ka. Nandito ka pa rin sa CGS Philippines. Congratulations. Nananatili ka pa din, kapatid. Na kahit sometimes may mga struggle ka, pinahalagahan mo yung invitation ng ating Panginoon. Because that is how you respond. Paano ka tumugon sa invitation ng ating Panginoon? So sometimes may mga resistance, but then you don't allow na patagalin yan sa buhay mo, kapatid.
Amen to that? Kaya nga mahalaga sa isang katulad po natin, no, na tayo, ang Panginoong Hesus, lagi siyang may panawagan sa bawat isa sa atin. So, it requires a response. Ayan yung kahalagahan ng invitation ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya hindi natin pwedeng balikan ng ating Panginoong Hesus na bakit hindi mo ko in-invite? Bakit hindi ako kasama dito? Ayan. Habang ginagawa ko to ngayon, habang nandito po ako ngayon sa harapan po ninyo mga kapatid, no? Nagpapasalamat ako sa Lord kasi alam niyo may mga nagpi-PM po sa akin sometimes na kapatid, nais po nitong mag-join sa cell group mo, no? Kapatid, nais po niyang abutin mo siya. Okay? So ako naman, nagre-respond kaagad ako. No? Nagre-respond naman ako kaagad. At nagbibigay kaagad ako ng paanyaya hanggat maaari, hanggat kaya po ng aking time. So inaalaw ko talaga yung sarili ko na devoted ako sa Lord na kapag may mga tao na nais mag-join sa cell group, then go. Soul yan eh. No? And then inaano ko yan hanggat maaari, alagaan ko yan. No? Dadalhin ko yan sa cell group, no? Dadalhin ko sila sa life class, no? Ko-consolidate, no? But then glory to God, marami ang nag-respond. Ito yung nakakalungkot. May mga nag-respond, pero namatay. Okay? Namatay. Ibig sabihin, hanggang sa nag-ignore, they ignore the invitation. Ayun. Kaya there are two ways lagi ng invitation. How do you respond, no? Sa ating pag-aanyaya. Kaya nga mahalaga na tayo din mismo, personally, ayusin natin yung ating mga sarili. How do we respond? At paano natin na-maintain consistently yung respond natin sa invitation ng ating Panginoon. Amen? That's why invitation leads to what? Relationship. So pag sinabi nating relationship, sabi po doon ulit sa verse, I will come in and dine with Him. So in biblical times, sharing a meal meant acceptance, friendship, intimacy, peace. No? So sa invitation sa atin ng ating Panginoon, paano tayo nagre-respond? Kapag nag-respond ka, it will lead us to relationship with Him. Sabi nga niya, I will come in and dine with Him. Di po ba sa isang occasion, kapag tayo po ay naimbitahan, no? That is the starting point na magkakaroon ka na ng relationship sa atin. Nag-imbita sa'yo. Amen? So, halimbawa, naimbitahan ka kasi meron kayong relasyon. No? Kilala ka niya, kaya nais ka niyang makita. Now, ang ating Panginoong Hesus, kilala ka niya eh. Kaya nais ka niyang makita at magkaroon siya ng relasyon sa'yo. Magkaroon ka ng tamang relasyon sa Kanya. God dwells with those who respond. No, ang ating Diyos, no, nananatili siya sa mga taong tumutugon. Salvation brings fellowship with God. Amen? So kapag ikaw ay na-save, no, na tinanggap mo ng ating Panginoong Hesus bilang yung Diyos at tagapagligtas, salvation brings fellowship with God. You are consistently working out your salvation with Him. Amen? Because we cannot go if we do not have relationship. That's why we need to be settled with Christ. Kailangan nakasettled po tayo. Kaya nga, invitation leads to relationship. So kapag may Panginoong Hesus ka na, tinanggap mo siya bilang yung Diyos at tagapagligtas, consistent ka dapat na binabasa mo ang kanyang mga salita. That is part of your respond to His invitation, kapatid. You accept friendship with Him. You long to be intimate with Him. Through what? Through your prayer and devotion. Ito na naman tayo. Ayan.
Lagi na lang naririnig itong prayer and devotion na to sa CGS Philippines. Di po ba? Up to now, naririnig mo na lang siya. Kasi ini-ignore mo pa rin yung invitation at encouragement sa iyo ng leader mo eh. So ang tanong, kamusta ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesus? Because invitation leads to relationship eh. Dinala ka ng parents mo sa church, dinala ka ng kapatid mo sa church, ng kaibigan mo sa church, para you get along with the fellowship with the brethren sa CGS Philippines. But then, ang problema, hindi ka consistently responding to the invitation sa atin. Amen? So, paano mananahan ng Panginoong Hesus sa buhay mo? Paano siya makikipag-meet up palagi sa'yo? Kasi sabi ng ating Panginoon, I will come in and dine with Him. Devotion lang, kinakatamaran mo na. Di po ba? Devotion, prayer life lang, pagkagising mo, no? Picture lang agad. Amen? Sino po ganun dito sa atin? Amen? So, Jesus is not offering a religion. He is offering a relationship. Mabuti pa ang jowa, may time sa isa't isa. Ikaw, wala man lang ka-time sa ating Panginoong Hesus sa pagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Ang host, sinasabi niya, come. That is our Lord Jesus Christ. Come. Tara. Okay? Kaya nga ulit, ito gusto kong i-emphasize sa bawat isa sa atin. The question is not whether you are invited. The question is whether you will respond. Kasi ang ating Panginoong Jesus, He wants to dwell with you. He wants to be intimate with you. Kaso hanggang cell group ka na lang ba? Ayaw mo bang magamit? Ayaw mo ba na mag-improve? Ayaw mo ba na lumago? That's why invitation is very important. Jesus needs worker at yon ay ikaw. Kaya mahalaga sa atin mga kapatid, hindi lamang tayo na imbitahan. We build relationship with God. And God wants us to be useful in His kingdom. Kaya marami sa atin mga kapatid, nangyayari sa ating mga buhay. Up to now, no? Si Lord, panay ang katok sa puso mo. Pero panay din ang ignore mo sa panawagan niya sa'yo. Amen? Kaya nga, when we are responding, no? Sabi kanina, inimbitahan ka niya ng personal, no? Ang invitation niya sa'yo requires response, mga kapatid, and invitation leads to relationship. Why? Because Jesus also wants us to be useful in His kingdom. Pero kapag hindi natin ito pinapahalagahan, yung mga invitation sa atin ng ating Panginoong Jesus, makikita natin na parang wala pa rin nangyayari sa ating mga buhay. Bilang isang disciple, bilang isang leader, bilang isang attendee, at bilang isang invite ngayong umaga na ito. Because kaya nga mahalaga na makita po natin. Ito po yung nakita ko dito, mga kapatid, na kapag tayo po pala ay nakabuild ng relationship sa ating Panginoon, nakilala natin siya bilang ating Diyos, tagapagligtas ng ating buhay, nakita natin ang kabutihan at kadakilaan niya sa buhay po natin, ito po yun. Katulad sa John chapter 1, 43 hanggang 46, and John chapter 40 to 42, sabi nga doon come and see, sabi doon, na parang ang isang example po dito, Andrew invited his brother Peter, and Philip invited Nathanael. No? In John chapter 1, 43 to 46. Kung makikita po natin yung sequence na to,
That is the beauty of invitation. Na ang isang buhay na nabago, magbabago din siya ng buhay na kailangang mabago. That's why we are eager na mag-invite tayo ng mga tao patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen to that, mga kapatid. That's why the Great Commission is very important to each and every one of us. We are commanded to go out and make disciples of all nations. At alam na alam po natin yan. That is our theme for the year, na go. And that is part of invitation ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga makikita po natin, alam niyo yung Matthew 28:19-20, this is also an invitation given to us by our Lord Jesus Christ. To go and make disciple, mga kapatid. Kaya nga sa ating pagtatapos, makikita po natin dito, God's invitation is a life-changing and demands a decision. Nasa iyo ang desisyon, kapatid. Paano ka magre-respond? He initiate this grace not because we are worthy, but because He is merciful. Today, that same invitation is extended to us. To come, to dine with Him, and to find rest of our souls. Kaya mga kapatid, you are in the right place kung nandito ka ngayong umaga na ito. Jesus is knocking at your heart. Jesus are inviting you to be with Him. But He requires a response from you. And He wants a relationship with you. Amen po ba, mga kapatid? Kaya mahalaga ngayong umaga, mga kapatid, na makita po natin, do I respond to the invitation ng ating Panginoon constantly? And I dwell to His promises? Nakipag-covenant ba ako kay Lord? Ayun. So, inanyayahan po natin muli at marami pong salamat, mga kapatid, sa umagang ito, at inanyayahan po natin muli ang CGS Philippines worship team. Huwag po muna kayong alis, mayroon pa po tayong closing prayer. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love surrounds us. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord
is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Yeah. The atmosphere is changing now. Oh, we invite you, Lord. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Surrounded by your love, Jesus. We need your love. Oh, saturate us today, Jesus. Your glory. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Fall in us. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. Spirit of God, fall fresh on us.
For the Spirit of the Lord is here. Yes, Jesus. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Muli, nagpapasalamat po tayo sa ating Pastor Rami, sa pribileyo na muli ay magamit ng ating Panginoon para magdala ng mensahe niya sa umaga pong ito. At I hope and I pray na napagpala po ang bawat isa. At sa oras na ito, dadako po tayo sa ating closing prayer. Father God in heaven, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa natapos naming gawain, O Diyos, at kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Dalangin ko po, Lord God, na patuloy po kami mag-respond sa mga invitation na binibigay niyo po sa aming mga buhay. At pagpalain niyo po ang lahat ng nakatune in ngayong umaga na ito, nakapakinig ng iyong mga salita. This I ask, in the name of Jesus I pray. Amen and amen. So God bless, mga kapatid. Maraming po salamat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.